Ngayon, gagawa tayo ng pagkain mula sa isang workhouse noong panahon ng Victoria. At habang ang mga nobela tulad ng Oliver Twist ay maaari magpaniwala sa iyo na puro malabnaw na lugaw lang ang kinakain nila at totoo namang lugaw ang madalas nilang kainin sa almusal, sa hapunan naman ay maaari kang makatikim ng mas kakaibang putahe tulad ng ulam na ito na scouse at suet dumplings. Sa panahon ng Victoria, matagal nang may mga workhouse sa Britanya sa loob ng mga 2 siglo. Ang nag-iba lang ay ang mga batas na namamahala rito. Ang New Poor Law kumpara sa Old Poor Law ang nagbago sa mga institusyong ito mula kawanggawa tungo sa lugar na huling takbuhan o parang parusa na lang para sa tulong. Dati, pinaniniwalaan na kung komportable ang bahay paggawaan, mahihikayat ang mga tao na maghirap o manatiling mahirap para sa libreng tulong. Hindi talaga ito libre kasi nagtatrabaho ka ng 10 hanggang 12 oras araw-araw, pero tinatawag pa rin nila itong limos. Kahit nung panahon ng Victoria, may mga patakaran pa rin sa uri ng pagkain para sa mga residente ng workhouse at inmate na ang tawag sa kanila. Kadalasan, lugaw at kaunting tinapay at serbesa ang almusal, pagkatapos ay tinapay at keso naman sa hapunan at sa gitna ng araw, para sa tanghalian, maaring asahan ng isang tao ang kaunting karne at patatas o nilaga na may kasamang sweet dumplings o pudding. Nakahanap ako ng 2 resipe na para sa mga workhouse noong panahon ng Victoria. Isa ay para sa nilaga o nilagang karne na tinatawag na scouse, at ang isa pa ay para sa sweet dumplings. Ang scouse ay mula sa Manual for Workhouse Cookery noong 1900 at isa na naglalaman ng detalyadong listahan ng mga sangkap at dami para gawin ito. Gagamitin ko ito para sa isang serving, kaya 3 ulit ko gagawin pero pareho pa rin ang ratio. Para sa scouse, ang kailangan mo ay 1 libra o 450 gramo ng baka, 3 kapat na tasa o 70 gramo ng harina, 3 kutsara o 42 gramo ng mantikilya o ibang taba, 345 gramo o mga 4 na maliliit na patatas, 255 gramo o 2 malalaking karot, 85 gramo o mga kalahati ng maliit na singkamas, at 45 gramo o kalahating tasa ng tinadtad na sibuyas. Sunod, 2 kutsarita asin at 1 kalahating kutsarita paminta sa resepe, hiwain ang karne at gulay. Iprito ang harina sa mantika hanggang brown. Haluin ang tubig, idagdag ang paminta, asin, karne at gulay. Pakuluan sa mahinang apoy ng 2 oras para makagawa ng isang pinta ng nilaga. Simulan sa paghiwa ng karne at gulay. Dahil tungkol sa pagtitipid ang workhouse, hindi mo na kailangang balatan ang patatas, karot at singkamas, hugas at hiwa lang. Susunod, tunawin ang mantikilya sa malaking kaldero, idagdag ang harina at haluin para pampalapot ng sopas. Parang napakababa ng taba ng roux ito dahil sa halip na karaniwang 1:1 na ratio ng harina sa taba, ito ay may 2:1 na ratio. Doble ang dami ng harina kaysa sa taba. Ibig sabihin, medyo tuyo ito, kaya kailangan haluin palagi para hindi masunog. Haluin lang ito sa katamtamang init ng 5 minuto hanggang mag-brown, pero wag sunugin. Pagkatapos, ibuhos ang mahigit 7 tasa ng tubig. Ang recipe ay nangangailangan ng 3 imperial pints o 1,700 mililitro. Pagkatapos, haluin mo itong mabuti at hayaang kumulo ng bahagya kung saan dapat matunaw ng maayos ang pampalapot. Pagkatapos, idagdag ang paminta, asin, karne at gulay, haluin mabuti at hayaang kumulaw muli. At pagkatapos, takpan ng kaldero at hayaang maluto ito ng 2 oras. Paminsan-minsan, haluin mo ito ng mabuti at kaskasin ng ilalim para siguraduhing walang nasusunog sa ilalim ng kaldero. At pagkatapos, talagang pwede na itong kainin ng ganito. Kung gusto mo ng dagdag na enerhiya, lalo na kung nagbabasag ka ng mga bato para gawing graba na ipapambalatag sa mga kalsada ng Britanya sa isang workhouse, iminumungkahi kong gumawa ka ng sweet dumplings. Titingin tayo sa isang aklat mula Scotland tungkol sa pamamahala ng mga poorhouse kung saan nagbigay si binibining FA merchant ng recipe na may 6 na onsa ng harina, 2 onsa ng tinadtad na sweat, 1 ikalabing 6 na onsa ng baking powder, 3 kapat na onsa ng tinadtad na perihil, asin at paminta. Paghaluin ang tuyong sangkap, durugin ang suwet sa harina at gamitan ng malamig na tubig para maging masa. Hatiin sa 10 o 12 maliliit na piraso na igugulong para maging mga bola at yaking balot ng harina ang labas. Ihulog ang mga bola sa nilaga at lutuin ng 30 minuto bago ihain. At para gawin ito, ang kailangan mo lang ay halos 1 kalahating tasa o 170 gramo ng harina at pagkatapos ay 1 puno na 1 katlong tasa o 55 gramo ng taba ng baka. Kung walang taba ng baka o hindi ka makabili nito online, pwedeng malamig na mantikilya ang gamitin.
Pagkatapos, kalahating kutsarita ng baking powder, isang kutsarita ng asin, kalahating kutsarita ng paminta at 21 gramo ng tinadtad na perehil. Maraming perehil ito. Para talaga itong isang buong bungkos ng perehil kung dahon lang ang gagamitin mo. At kapag tinadtad mo ito ng sobrang pino, mga isang tasa ng perehil ang kalalabasan. Haluin ang asin, paminta at baking powder sa harina, saka idagdag at haluin ang perehil. Kapag pantay na ang pagkakahalo, maaari mo nang idagdag ang taba ng baka at gusto mong ihalo ito sa harina gamit ang iyong mga daliri. At kapag maganda na ang pagkakahalo, maaari ka nang magdagdag ng malamig na tubig. Magsimula ako sa isang kapat na tasa ng tubig at magdagdag lang kung kailangan. Gusto mo ng sapat para magdikit ang masa at mabuo sa bola? Dagawa ka ng mga 10 hanggang 12 na dumplings. Kapag na-roll mo na ang mga dumplings mo, pwede mo silang balutan ng harina at mga 30 minuto bago matapos ang scouse mo o mga 1.5 oras sa pagluluto, pwede mo nang idagdag ang mga dumplings sa nilaga. Dahan-dahang haluin para hindi mabasag at siguraduhing nababalutan ng sabaw. Pagkatapos takpan uli at lutuin pa ng 30 minuto. Siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Tasting History. Kasama si Max Miller, pindutin ang like button para makatulong sa channel at pagmasdan natin ang pagkain sa Victorian Workhouse para malaman kung kasing sama nga ba ito ng sabi ni Oliver Twist. May irerekomenda akong librong The Workhouse Cookbook ni Peter Higginbotham para simulan ito. Napakalalim ng talakayan tungkol sa paksang ito at sulit basahin. Ngayon, para talakayin ang mga workhouse nung panahon ng Victoria, kailangan talaga nating balikan at alamin kung bakit nga ba nagkaroon ng mga workhouse sa simula pa lang. At para masagot yan, kailangan nating bumalik sa isa sa pinakamahalagang taon sa kasaysayan ng Britanya, 1536. Dito nagsimula ang pagbuwag ng mga monasteryo sa pamumuno ni Henry na ika-8. Ngayon, ang kahirapan ay palaging umiiral sa Britanya, pero sa loob ng maraming siglo, napigilan talaga ang lawak ng kawalan ng tirahan dahil may sistema ng kawanggawa na itinayo sa pamamagitan ng mga monasteryo. Pumupunta ang mga tao para humingi ng limos o matulugan, pero nang mawala agad ang mga monasteryo, nawala rin ang safety net na yon. Sa mga sumunod na dekada, biglang dumami ang mga namamalimos sa mga lansangan ng Britanya at para labanan yon, gumawa ng mga hakbang ang gobyerno tulad ng pagbabawal sa direktang pagbibigay ng limos sa kanila at sa halip, lahat ng limos o tulong para sa mahihirap ay kailangang dumaan sa pondo ng simbahan para sa mahihirap. At nangyari nga, marami sa perang yon ay hindi talaga nakarating sa mga taong dapat sana ay tinutulungan nito. Kaya nagkaroon ng bagong sistema lalo na sa ilang lungsod tulad ng Colchester, York at London na itinatag na parang buwis para matulungan ang mahihirap. Nagsimula ito noong mga taong 1550 at muli, hindi ito direktang ibinibigay sa mga tao, kundi para suportahan ang mga institusyon na tutulong sa kanila. Kita mo, ang mga batas tulad ng Vagabonds Act ng 1572 at Poor Relief Act ng 1600 at isa ay ginawang illegal ang pagiging walang tirahan. At kaya dadalhin ka sa isa sa mga bagong itinatag na institusyon. Kung ikaw ay may sakit sa pag-iisip, ibig sabihin nito ay dadalhin ka sa ospital o asylum. Ang pinakakilala ay ang Bethlehem o Bethlehem Hospital na kilala rin bilang Bedlam. May mga bahay kalinga para sa mahihirap na masyadong matanda para magtrabaho, at kulungan para sa mga tumatangging magtrabaho na tinatawag na tamad na mahihirap. At para sa mga kaya at handang magtrabaho, ang mga mahihirap na may kakayahang magtrabaho, mayroong workhouse. Ngayon, ang workhouse ay hindi parusa kundi isang kawanggawa para tulungan kang makaahon sa kahirapan at makapagpatuloy sa buhay. Hindi ito talaga ang unang pipiliin ng kahit sino, pero hindi rin naman ito ang pinakamasamang opsyon na meron. Noong 1732, napansin na lahat ng parokya sa Southwark maliban sa St. Thomas's ay nagtayo ng malalaking workhouse para sa kanilang maraming mahihirap at napakaganda ng pamamalakad kaya't ang mga mahihirap mismo ay gustong makapasok tuwing may bakante. Noong mga panahong iyon, ang trabaho ay karaniwang umiikot sa pag-ikot ng flax, hemp at lana. At ang pagkain ay simple, ngunit hindi naman nalalayo sa kinakain ng karamihan sa populasyon. Maraming lugaw, tinapay, keso, serbesa, pati inihaw nilagang karne at minsang plum pudding kada linggo. At kung ikaw ay magkasakit habang nasa workhouse ka, bibigyan ka talaga ng alak na claret o wine, isda, talaba o kahit tsokolate para makatulong sa iyong paggaling. Siyempre, tulad ng kahit anong institusyon, nagkakaiba-iba ang kalidad depende kung saan ka naroroon at kung sino ang namamahala nito.
Noong unang bahagi ng 1700s, may isang lalaki na ang pangalan ay Matthew Marriott na namahala ng ilan sa mga workhouse na ito. Patuloy siyang nagtipon hanggang sa halos mamonopolyo niya ang buong bahagi ng bansa gamit ang mga workhouse na ito. At habang nakuha niya ang monopolyo, bumaba ang kalidad gaya ng madalas mangyari at maraming problema ang nangyari. Nagkaroon ng mga insidente ng pagpapahirap at gutom at iba pang mga bagay na yon at nauwi ito sa isang tanyag na balada, isang kantang isinulat tungkol sa isang babae na namatay talaga sa isa sa mga workhouse. Ang kantang The Workhouse Cruelty na lumabas noong 1731 ay tungkol kay Mary Wiesel, isang tagapamahala ng bahay na nawalan ng trabaho at napilitang pumasok sa workhouse. At doon, may nagawa siyang ikinagalit ng gobernador na namamahala sa workhouse. Hindi tiyak kung ano ang ginawa niya o ano ang ginawa ng gobernador, pero itinapon siya sa silong. Doon sa loob ng 11 linggo, kawawang kaluluwa, siya ay nakahiga, halos mamatay sa gutom, kinakain ng mga peste gaya ng sabi nila. May mga butas sa binti, braso, balakang at hita niya, kinakain siya ng kuto pati sa ulo. Sa madaling salita, namatay siya at kinain ng mga daga. Talagang nakakalungkot at naging napakalaking patok ito sa buong Britanya. At nagkaroon talaga ito ng epekto kay Matthew Marriott na tinanggalan ng kapangyarihan sa lahat ng mga bahay pagawaan na ito at namatay din noong sumunod na taon. Ngayon, sa panahong ito, 18 siglo nagsimulang magbago ang pananaw ng maraming tao tungkol sa mga mahihirap. At ito ay pinakamagandang ipinapakita sa pananaw tungkol sa dalawang inumin o panahong yon. Ang isa ay serbesa, ang isa naman ay gin. Ang serbesa, nakaraniwang mababa ang alkohol. Gin. Beer, typically low alcohol. Ang small beer, ang karaniwang inumin ng karamihan sa lipunan at sa mga bahay pagawaan, 2 pinta ang natatanggap ng mga lalaki bawat araw at 1 pinta naman para sa mga babae at bata. Kung mabigat ang trabaho mo, mas marami kang natatanggap. Sa isang pagawaan sa Suffolk, tumatanggap ng 8 pinta kada araw ang mga labandera. Ang serbesa ay kinilalang masustansyang inumin, gaya ng ipinakita sa 1751 print ni William Hogarth na Beer Street, kung saan ang mga masaganang miyembro ng lipunan ay umiinom nito. Ngunit ang gin, isang bago at talagang mas malakas na inumin, ay kamakailan lang lumitaw. Gumawa ko ng buong video tungkol sa London Gin Craze at ilalagay ko ang link sa description. Pero sa madaling salita, mabilis itong nakita bilang inumin ng mga mahihirap at ng mga laylayan ng lipunan at isang makasala ng inumin. Ipinakita rin ito sa Gin Lane ni Hogarth kung saan namumuhay sa kahirapan ang mahihirap sa London. Nag-aaway sila ng mga aso para sa buto, pinapabayaan ang kanilang mga anak at pagkatapos ay namamatay na lang sa kahirapan. At ayon sa isang ulat noong 1725, marami sa mga mahihirap ang piniling magtiis sa kanilang pangangailangan at magpatuloy na magutom. Mas pinili nilang magpunta sa mga tindahan ng alap at mga katulad na lugar kaysa sumunod sa maayos na pamumuhay na sagana. Sa siping iyon, brandy ang tinutukoy pero hindi nagtagal ay gin na ang naging pangunahing salarin. Pinili nilang uminom ng gin, pinili nilang mamuhay ng ganito, pinili nilang maging mahirap. Iyan ang naging kaisipan. Bago ito, madalas tawagin ang mga mahihirap na mga kaawa-awa. Ibig sabihin, mahirap sila, oo, pero hindi nila kasalanan yon. Kapalaran yon. Literal na mga pangyayari lang ang dahilan kung bakit sila naging mahirap. Pero nang matapos ang 18 siglo, nagsimulang makita na hindi kapalaran ang dahilan nito, kundi ang sarili nilang kasamaan ang nagdulot ng kanilang kahirapan. Nagbago ang pagtrato sa mga mahihirap, lalo na sa mga institusyong ito. Mula sa pagiging kawanggawa, naging parang parusa ito na sinusubukang baguhin ang asal nila sa pamamagitan ng paggawang sobrang hindi komportable ng buhay sa mga workhouse para piliin na lang nilang wag manatili roon at wag nang maging mahirap. Ito ay halos kapareho ng pag-iisip ni Ebenezer Scrooge sa A Christmas Carol. Ngunit ganun kasi talaga ang pananaw ng karamihan sa lipunang Victorian noon. At ang pananaw na ito ay isinabatas noong 1834 sa tinatawag na bagong batas para sa mahihirap. Dito talaga nagbago ang trabaho sa mga workhouse. Habang may ilan pa ring naglalaba, nananahi, gumagawa ng sapatos at basket, mas dumami ang mahihirap na trabahong gaya ng paggawa ng ladrilyo, pagpuputol ng kahoy at pagbabasag ng bato. Mayroon pang ang literal na trabaho ng pagdurog ng mga buto para gawing pataba, mga buto ng hayop. Hindi mo mga buto pero pagdurog pa rin ng buto.
Sa panahong ito, nagtakda ng pamantayan sa pagkain ng mga residente sa mga poorhouse dahil napansin sa ilang probinsya na masyado silang pinapakain ng maayos na tinawag na pot-bellied philanthropy. Itong mga batas ay nagpatupad ng prinsipyo ng less eligibility na sa madaling sabi ay nagsasaad na walang bahagi ng buhay sa workhouse, kabila ang pagkain, ang dapat na mas maganda o kapantay ng karaniwang pamumuhay ng mga manggagawa sa paligid. Ang pangamba noon, kung pakakainin mo sila ng maayos, mahihikayat ang mga tao na gustong maging mahirap o manatiling mahirap at tumira sa mga workhouse na ito. Noong 1835 itinakda ni Charles Mott, Commissioner ng Batas para sa Mahihirap, ang araw-araw na pagkain para sa mga lalaki, babae, batang wala pang 9 na taon at taong lampas 60 anyos. Hindi naman siya naging masyadong mahigpit sa pagtakda ng diet na ito. Gusto lang niyang maging standard ito at masigurong sapat lang ang calories ng mga tao para magawa nila ang trabaho na inaasahan sa kanila sa workhouse. Sa bagong sistema, ang malalakas na lalaki ay may 6 na onsa ng tinapay at isa at kalahating pinta ng lugaw sa almusal, 5 onsa ng karne at kalahating libra ng patatas o isa at kalahating pinta ng supas sa tanghalian, dagdag ang sebo at rice pudding minsan kada linggo. Pagdating naman sa hapunan, 6 na onsa ng tinapay at alinman sa sabaw o 2 onsa ng keso. Ang mga babae ay halos pareho rin ang natatanggap, pero 5 onsa lang ng tinapay imbes na 6. Sa unang tingin, mukhang masustansya talaga ang mga pagkaing ito at halos kapantay o higit pa sa natatanggap ng karamihan ng tao sa Britanya. Pero kahit sapat ang dami, lumalabas na mababa talaga ang kalidad. Nang isalaysay ni Charles Shaw ang kanyang pagkabata sa workhouse sa Staffordshire noong dekada 40 ng ika-19 na siglo, ibinahagi niya ang unang karanasan niya sa workhouse skilly, tawag sa lugaw doon. Narinig ko na ang workhouse skilly pero hindi ko pa ito nakikita. Nakatikim na ako ng mahihirap na pagkain pero wala pang kasing sama ng lasa at itsura nito. Hindi ko maintindihan kung anong ginawa nila at naging sobrang nakakasuka at walang kwenta ang pagkain na ito. Ang simpleng halo ng arina at tubig, gaano man kakonti ang arina, basta maayos na pinakuluan, ay maaari namang kainin. Pero ang pinaghalong lugaw, tubig, amoy luma at panis na ito ay talaga namang nakakadiri para sa kahit sinong malusog. Parang niluto ito gamit ang mga lumang damit na sinuot ng mga taong pinapawisan ng 70 taon. Ang lugaw sa workhouse na yon ang pinakamasamang pagkain na natikman ko. Sobrang walang lasa at parang hindi ito ginawa sa isang lugar na may asukal o asin. Nang bumisita ang siruhano sa Sheffield Union Workhouse, naalala niyang inimbitahan akong tikman ang tanghalian nung araw na iyon na nagkataong sabaw. Naging pabigla-bigla ako at kumuha ng isang tasang puno nito na may kasamang piraso ng kanilang mahusay na tinapay at nagbayad ako ng kapalit na matinding pananakit ng tiyan. Malaking abala ang mga itim na salagubang at minsan napupunta sila sa pagkain pero masigasig na hakbang ang ginagawa para mabawasan sila. Ngayon, ang mga opisyal ng bahay pagawaan na tinatawag na mga tagapangalaga ay sinubukang gawing hindi talaga alam ng publiko kung gaano kalala ang mga kondisyon doon. Gagawin nila ang mga bagay tulad ng pag-imbita ng mga mamamahayag para makita ang bahay pagawaan at bigyan sila ng pagkain pero gagawin nila ito sa pinakamagandang paraan at lilinisin ang lahat katulad ng ginagawa ko kapag may bisita ako para walang makakita kung paano talaga ako namumuhay. Ito ay magbubunga ng mga artikulo sa pahayagan noong 1800 at 41 na nagsasabing ang mga residente ay bagong kain lang. Tinikman namin ang pagkain na bumubuo ng kanilang pagkain at inaamin namin ng sweat pudding, tinapay at keso ay kapareho ng kalidad ng matatagpuan sa mga imbakan ng pinakamayayaman. Oo nga dyan. Pero syempre, hindi naman naloko ang publiko dahil masyadong maraming totoong tao ang pumapasok at lumalabas sa mga workhouse para maitago ang mga ganitong bagay kaya nagkaroon ng mga nobela tulad ng Oliver Twist. Isa sa paborito kong puna tungkol sa pagkain sa workhouse ay nailatalan noong 1838 sa mga pahayagan sa buong bansa at napakagaling nito. Ito ay isang muling pagsasaayos ng Act Foy-Sinwa ng dula na Macbeth, isa sa mga paborito ong dula. Eksena ito kung saan 3 mangkukulam ay nakapalibot sa kalderong may niluluto at sinasabi, "Dobleng hirap at gulo." Sa halip na 3 mangkukulam, 3 tagapangasiwa ng workhouse ang nagluluto para sa mga residente. 3 beses nang umungol ang naghihingalong pulubi at minsan nang umiyak ang kanyang gutom na anak. Sigaw ni Rot-Rotgat, "Oras na, oras na." Doble-doble hirap at gulo, apoy ay sumiklab at kaldero'y kumulo, balat ng talaba,
kuko ng manok, sisiw ng pato at bituka, tiyan ng pabo, baboy na may butlig at bulok na harina, putik at tira-tira, mamantikang sakong. May dala akong talpang sinakal, bagong hango mula sa lungga. Isama rin ang likod ng ferret, lagay at haluin sa kaldero. Itim na lugaw at puti, berde, lugaw at kulay abo, pagsamahin, sila nakakain nito ay maaaring gawin. Ngayon, para sa tubig, gawing malabnaw, lagyan ng maraming yan. Yan ang magpapanghiti sa mga dukha. Hindi ko nabasa lahat dahil mahaba, pero magaling ang lahat kaya isasama ko ito sa susunod na Tasting History newsletter. Pwede kang mag-sign up sa tastinghistory.com. Ngayon, ito at iba pang akda tulad ng Oliver Twist ay nagtulak ng mga protesta. At may mga paminsan-minsang pagtatangka na baguhin ang mga workhouse, pero hindi talaga ito nagtagal. Dahil kahit nung dekada 1800 at 90 nang bumisita ang isang British na politiko na si George Lansbury sa isang workhouse bilang opisyal, parang inspector, isang posisyong tinatawag na guardian of the poor. Sinulat niya na ang pagkain ay skili, tinapay, margarina, keso, matigas na karne at gulay at paminsan-minsan ay rasyon na maalat at pinatuyong isda. Sa isang pagbisita, ininspeksyon ko ang hapunan na lugaw na gawa sa oatmeal. Sa pagkakataong yon, ang pagkain ay inihain na may mga piraso ng itim na bagay na palutang-lutang. Sa pagsusuri, nalaman naming dumi pala ito ng daga at bubwit. Tinawag ko ang punong opisyal na agad tumutol, sinabing masarap at masustansya ang lugaw. Sige, ginang, sabi ko at kinuha ang mangkok at kutsara. Heto, kainin mo ng isang subo at aaminin kong ako ay mali. Hindi, sabi ng ginang, ang pagkain ay hindi para sa akin at sapat na masarap at masustansya para sa gustong kumain. Nagstamp ako ng paa at sumigaw hanggang dumating si doktor at ang tagapamahala na kapwa nakiusap na isa lang itong pagkakamali at agad na naghay ng kokoa, tinapay at margarina. Isang eskandalo ang nagtaas ng kilay ng lahat noong Marso 1800 at 77 nang si Ginoong John Loeb o Loeb, hindi ako sigurado sa bigkas, ay nasangkot. Na isa sa mga miyembro ng lupon na mga tagapamahala ng isa sa mga bahay pagawaan ay nagpasya na hindi nila dapat. Malamang, pagkatapos ng bawat lingguhang pagpupulong ay magkaroon ng isang buong hapunan sa loob lamang ng ilang talampakan mula sa mga mahihirap na halos hindi pinapakain na nakatira sa bahay pagawaan. Para sa kanya, sapat na ang isang tanghalian at hindi sapat na dahilan ang 1.5 oras na pagpupulong. Hapunan na may 3 uri ng isda, hiwa ng kordero o baka, manok, iba't ibang puding at matatamis, keso, mantikilya, biskwit, kinsay at pagpipilian ng hock, claret, champagne at whiskey. Hindi niya rin iniisip na bagay sa okasyon ang panghimagas na may pinya, almendras at pasas. Ayon sa kanya, ang kaalamang punong-puno ng pagkain ang mesa ng tagapag-alaga habang ang mga nasa workhouse ay kailangang magtiis sa pagkaing ibinibigay roon ay nagpapalala ng hinanakit, inggit at pot at sumisira sa disiplina ng institusyon. Hindi tumutol si Ginoong Loeb sa magaan na tanghalian, pero gusto niyang itigil na ang mga hapunan sa bahay. Nagkaroon ng botohan at syempre, ang mungkahi ni Ginoong Loeb ay maring tinanggihan at nagpatuloy ang magagarbong hapunan. Noong 1929 lamang nagsimulang magsara ang mga workhouse at pinalitan na ito ng mga bagong anyo ng pampublikong tulong sa lipunang Briton. Bago natin ipagdiwang ang pagsasara ng workhouse, subukan muna nating tikman ang isa sa mga pagkain ng mga naroon maliban sa dumi ng daga. Pagkalipas ng 30 minuto, dapat lumobo na ang dumpling at pwede nang ihain ng nilaga. Heto na, scouse at sweat dumplings mula sa workhouse ng panahon ng Victoria. Kaya ito ba ang pinakamagandang putahe na nakita mo? Hindi talaga. Hindi ito mukhang masarap, pero hindi naman masama ang amoy. Sa totoo lang, mabango siya. Ibig sabihin, karne at gulay lang naman ito, di ba? Sige, tikman na natin. Mas malapot ito kaysa inaasahan ko. Sa totoo lang, masarap siya. Ibig kong sabihin, talagang malapot na nilaga ito na may gulay at karne. Ang lasa niya ay parang karaniwang nilagang karne. Hindi ko alam ang inaasahan ko, pero masarap talaga. Tikman ko rin itong isang dumpling dito. Yung mga dumpling ay makapal, medyo malambot, pero medyo mabigat din. Sige, tikman natin. Masarap. Nakakagulat na wala man lang lasang perehil kahit napakaraming perehil. Hindi ako magsisinungaling, masarap talaga ito.
Uubusin ko itong buong mangkok. Oo, na yon, hindi ibig sabihin ng eksperimento na ito na masarap ang pagkain sa workhouse. Dahil kahit na masarap ang mismong putahe, nakadepende pa rin ito sa kalidad ng mga sangkap. At may mga tala na ang ilang piraso ng karne ay sobrang tigas na hindi na ito makain at sa halip ay ginagamit nila ito sa labas parang bola ng tennis na ipinapasa-pasa lang. Madalas, may mga insekto at bukbok ang harina o kaya'y dumi ng daga. Pwede ring, alam mo na, medyo bulok na gulay. Madalas, nilalagyan nila ng mas maraming tubig kaya hindi ito malapot. Tubig lang talaga at halos wala kang makuha. Kaya depende kung nasaan ka, anong panahon at kung sino ang namumuno. Oo, mabuti na lang at wala na ang mga workhouse ngayon. Kaya gaya ng nabanggit ko, gumawa ko ng video tungkol sa Ginoon at ito ay isa talaga ito sa mga paborito kong video. May ginawa rin ako magandang video tungkol sa gruel. Nagbubuhat lang ako ng sariling bangko rito. Gumawa ako ng mahusay na video tungkol sa gruel, kaya ilalagay ko ang link ng gruel at gina-video sa ibaba ng description. Kita-kits sa susunod na tasting history.